every speech ni Donald Trump will take it as a grain of salt. Huwag natin paniwalaan basta-basta. Kasi kung anong sinabi niya ngayon, bukas iba na naman. So nangyari, yung 10-point agenda nga, kasi mayroong $100 billion na frozen asset ang Iran. Iyon ay frozen ng US government since 1979 ay gustong i-unfreeze ng Iran. Isang condition yun. Pangalawa, yung kanilang nuclear program. Yan ang dalawang agenda na yun. It's a big no-no sa Amerika hanggat walang regime change. So talaga hindi sila magkasundo. Ang pinaka-maximum na pwedeng ibigay ng Iran, hindi aabot dun sa minimum na hinihingi ng Amerika. So talagang failure yung negotiation. So itong blockade na ito ay pertaining only to the Iranian ports. Yung mga ibang barko patungo sa ibang lugar ay papayagan pa rin ng US Navy. But it's a question kung talaga ma-implement nila. Kasi nga, the US Navy at the moment, dyan sa region, meron lang silang 12 destroyers. Ito ay equipped ng Aegis combat management system na it could track more than 100 targets at the same time. So, kalaban nila dito ang drones. So, malaking problema ito sa US Navy. The last time na nagkaroon ng blockade na it was a success, but that was more than 50 years ago. This was during the Cuban Missile Crisis na kung saan binlockade ng US Navy ang whole of Cuba. So, this is a different ball game itong blockade ng 2026. Oh, so ano po magiging epekto po nito, Sir Denmark? Dahil ang nasabi pong usapin po na yan na ay just to pressure at para sumang-ayon na, sabi nga po natin kanina, sa deal sa nais po ng US with the Iran. Isa yun, pero yung mata kasi ng mundo nakatingin sa Iran, pero let us look at the different picture. Ang ano rito, ang pinupunta rito China, 80% ng Iranian crude oil ay binibili ng China sa pamamagitan ng kanilang dark fleet. Pag sinabing dark fleet, Bombo Frami, ito yung mga barko na kapag naglalayag dyan sa Strait of Hormuz ay pinapatay ang kanilang tracking system na hindi sila makita sa radar. So sa blockade pa lang, makikita na sila ng US Navy. Kaya lang kung paano makakalusot yung dark fleet ng Iran is another question. Yes, at isa nga po yan sa mga nakikita po natin dahil pati po ang China ngayon ay nagbigay po ng babala regarding nga po dito sa blockade sa pangitan po ng isang military official po ng China, which is just in case wag naman po na mangyari. Anong mangyayari po dyan sir? Kasi alam naman po natin, malaya po ang labas-pasok po itong China dyan mismo sa Strait of Hormuz na parang sila lang po at mga kalyado po na bansa po ng Iran. Ang Strait of Hormuz kasi under UNCLOS, considered international water yan. Halimbawa, dadaan dyan ang kahit anong barko, civilian man o militar, under a normal day, yan ay papayagan. Kaya lang yung blockade kasi, Bombo Frami, under international law is a declaration of war. So itong ginawa ng US Navy, since they are at war with Iran, it's legal under international law. And how's that, sir? And with this kind of scenario, lalong-lalo na, binabanggit din po kasi na may mga nababasa po tayo, the China ay nagbabayad not through yuan kundi mga military equipments for that. At secretly po ba na ang Iran na ay talagang kasama po itong China na nais lang po pakita na sa susunod po na araw or linggo magkakaroon po ng pag-usap si President Xi at si US President Trump? Posible. Diyan pa lang sa kanilang targeting system, yung Baidu nga na counterpart ng GPS, yan sinusupply ng China. Pangalawa, yung mga military equipment, nakita naman natin sa reports, kaya lang doon napatunayan na yung mga Chinese equipment, walang sinabi doon sa pag-atake ng US. Kaya lang, yung drone warfare kasi, panibagong area ito. Mas concern ako, Bombo Frami, sa tinatawag na cyber attack. Kasi ang China and Russia ay talaga alam natin na magaling din sila sa cyber warfare. So kapag itong technology na to at saka kaalaman ay na-transfer sa Iran, it will wreak havoc sa buong mundo. Kasi ang cyber warfare, you can do it at the comfort of your home.
So pwede nilang patigilin ang mga computer system sa West. Even dyan sa Pilipinas, very vulnerable kayo. Okay. And sir, with this kind of development, what's next? What we see, lalong-lalo na, and of course, sabi nga po ninyo kanina, with President Trump, paiba-iba po yung mga statement po niya. At bukas ngayon, tapos bukas, iba na naman po. Ano po ba? Parang wala pong... May direction po ba na nangyayari po ngayon? I mean to say, kasi mga anxiety ngayon na nangyayari po ngayon with this oil price or ito pong skyrocketing po na presyo po ng langis. Ang problema kasi kay President Trump, siya ay transactional president. Ibig sabihin, kung talagang dapat may ipakita kang negosyo sa kanya bago siya pumayag, ang sa kabilang dako naman, Bobo Frami, ang Israel. Ang Israel naman is fighting for its survival.